sa araw na ito na tayo muli nagkatipon-tipon. Nakakakaba talaga. Ang una, malaman ko na ako daw ay mag-testimony nga. Unang reaksyon, nakakakaba. Pwede bang pass? Sabi ko. Pero dahil utos, kailangan tayo sumunod sa Panginoon. So, una, sa patotoo kong isi-share sa inyo, yung pangyayari na ginawa ng Panginoon sa buhay ng aking kapatid sa ate ko. Sa ngayon, hindi na siya nakikita kasi nga, simula kasi nung yung nagsasakit ang tuhod niya, nahihirapan siyang maglakad. Tapos year 2022 pa na siya na mild stroke. So talaga nahirapan na siya maglakad kaya sa online sila nagsasamba. Nitong Feb 1, galing tayo sa Crusade sa Baguio. Saturday yun, pumunta sa amin yung anak niya, yung pamangkin ko si Sarah. Sabi sa akin, Tita Grace, gusto namin ipa-confine si Mami. Sabi ko, bakit? Kasi nga, Thursday, Friday, nag-LBM siya. Hindi siya makakakain. So, nakikita na nila na para nanghihina na at inaalala nila na ma-dehydrate. Sabi ko, sige, kung ganun, ipa-confine na. Pero bago yon, Friday pala, kinukwento niya, nagwo-worry din kami kay Mami kasi, siya hindi na niya kami nakikilala pag kinapakausap namin. Tapos, nung nagila siya, upo sa, tabi ng kama, tinatawag niya yung ada ko, yung yung tatay namin, na matagal na nasa Panginoon. Tinatawag niya na, Ada, tulungan mo ako, ganun daw sinasabi. Kaya sabi niya, Mami, wala na si Ada na sa Panginoon na yun. So, nung Saturday yun, sige, pa-confine na, baka ma-dehydrate para lang ang dextrose. So, yun lang ang plano na kaya siya kailangang ipa-ospital. Nung gabi na, sabi ko, Sarah, na ang findings ng doktor? Tita Grace, kailangan daw ipasok sa ICU. Sabi ko, bakit? Di ba, for dextrose lang, kaya siya, bakit ganun? Ang sabi ng doktor, sa findings, bumaba ang blood pressure, yung hemoglobin, bumaba din, tumaas naman ang creatinine, so kailangang ICU. So, nung marinig ko yung ICU, parang di ba, syempre ICU, para bang critical na ba ang sakit pag doon ipinasok? Pero ganun pa man, sabi ko, Sarah, sige, huwag tayo mag-alala. Alam ko, hindi pa babayaan ng Panginoon ng mami mo. Alam ko, aalalahanin ng Panginoon ng mami mo kasi alam ko, naging tapat kayo sa inyong pagbibinhi at pagbibigay sa Panginoon ng inyong mga tithes. Kahit hindi kayo dito nakasimba at online kayo, pero patuloy pa rin kayo nagiging tapat. Kaya ipapanalangin natin yan, talagang gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay ng mami mo. Sunday morning na yun, nag-message ako kay Sister Raquel, pakisama sa prayer ng mga warrior, yung kondisyon nga ng kapatid ko, ng ate ko. Nung patanghali na, kasi Sunday, naghahanda na kami para pagpunta nga dito, para pagsamba. Sabi nung anak ko, Ma, sino daw sa atin ang B+ positive na type ng dugo? Kailangan daw ni Mami na masalinan ng dugo. Kailangan daw 4 packs ang isalin. Sa ospital, may isa nakuha na. Kailangan pa ng 3. May tinawagan sa Red Cross, meron din makukuha. So, nung attend kami ng service dito, after ng service nga, lumapit ako kay Sister Sherry. Nagtanong ako sa kanya kasi nga, kung paano o kung saan pwede kaming makakuha pa ng 2 packs ng dugo na pangsalin. Sabi niya, sige Ate Grace, tawag ako sa RPH. So, umuwi na kami. Nung nasa bahay na kami, tinatawagan ko si Cheryl, Ate Grace, ito ang procedure kung paano makakuha doon sa RPH. O sige. At the same time, may kausap ko siya, si Graciela, yung anak ko, naghanap din, may nakontak naman siya, yung kaibigan niya na may kaibigan sa Red Cross Bonnie. Tinawagan siya na dito may naka-reserve na. Ang kailangan lang 2, pero pwedeng makuha 3. Sabi ko, Lord,
thank you, napakabuti mo talaga. Talagang ikaw ang nagpo-provide sa pangangailangan. At hindi na kami naghirap maghanap ng dugo. So nakuha yung dugo, dinala sa kanya, isinalin. Sabi ko, sige, Sarah, nasa ICU, update mo na lang ako yung development. Kasi nga, hindi ako makapunta dahil ICU. Nung pagkagaling kasi natin sa Baguio, siguro sa sobrang lamig, hindi namin nakayanan, pagbaba namin, mga sinupon at inubo kami ko. So parang hindi dapat muna akong pumunta doon. Eh di nung ina-update niya ako, Sarah, na ubos na ba, na isali na ba? Nitong last week, Huwebes, Tita Grace, praise the Lord, kasi naging normal na ang BP, hemoglobin, at ang creatinine naging bumaba na. Sabi ko, salamat sa Panginoon, kasi alam mo, sa tulong-tulong, sa kapangyarihan ng dalangin talaga, marami na nalangin sa mami mo at sa mga ginamit na doktor at gamot, naging normal. Kaya ililipat na siya sa, yung regular room. Kaya nung last Sunday, kay Sister Alma, pakibasa mo rin ito sa answered prayer na gano'n na nga na bumaba na ang creatinine, normal ang hemoglobin at blood pressure. So yun na nga, naging patuloy na kagalingan at pasasalamat sa Panginoon na talagang siya yung nagpo-provide. So nung lalabas na, syempre alaman naman natin pag na-hospital, expect natin na ngayon mahal talaga magpa-hospital eh. So alam namin mahal ang babayaran, malaki babayaran. Pero nanguna naman ang Panginoon, gumawa na naman siya ng paraan. Nung bago pa lang gumawa siya ng paraan, marami siyang ginamit na tao na pwedeng malapitan. Nung pinakita sa akin na yung pamangkin ko, yung total hospital bill niya, so alam namin malaki, pero makita namin 500,000, 29,000 plus ang hospital bill nila. Pero nga, dahil nga sa pangunguna na ng Panginoon at nanguna na naman siya, nakagawa ng paraan na yung ganong kalaki, may ginamit ng mga tao na napababa na naging 164 na lang ang kanilang nabayaran sa ospital na puro sa mga doktor pa yon. Kaya sabi ko, nung pwede ko na siyang dalawin, sabi ko, ate, pasalamat tayo sa Panginoon kasi talagang sa pagiging tapat niyo sa Panginoon, sa pagbibigay ninyo, tunay hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Tunay na lahat ng pangangailangan pinunan sa inyo, sa inyong sambayan. Hanggang yung pambayad nila, mayroon din may ginamit siyang tao para mabayaran yung 100,000 plus na ganun. Kaya ang papuri ay lagi sa Panginoon namin ibinabalik sa dakilang himala at kagalingan tinanggap ng ate ko. Kasi yung sa amin, sa sambahayan namin, ako daw at kung isa pa sa aking anak. Pero bago yun, talagang ako sa aking sa Panginoon, talagang ang forever thankful talaga ako sa Panginoon, forever grateful talaga ako na yung greatest blessing na tinetreasure ko talaga ay pinagkaloob sa akin ng Panginoon. At ranas ko rin na nag-intay din ako sa Panginoon na magkaroon ako ng anak. Late ako nag-asawa, nasa 30s na. So, yun talaga ang unang na magkanak. Pero hindi nangyari yun. Nag-intay ako sa Panginoon ng 1, 2, hanggang 4 na taon. Ang prayer ko, Lord, kahit isa lang, bigyan mo ako ng makakasama ko. Kasi nga, hindi ko kasama yung mister ko kasi Catholic siya, hindi naman siya. Kahit isa lang, makakasama ko sa aking pagsamba at pagsunod sa iyo. Pero ganun pa man talaga napakabuti ng Panginoon. Lagi yung hinihingi mo, hinihigitan pa. Na yung isa, naging 2 na kung hindi pa ako na sabi ko, Lord, okay na po kahit 2. Kaya nabiyayaan ako ng 2 anak na pinapapasalamat ko sa Panginoon na simula maliit sila hanggang sa ngayon, nakakasama ko at yung kami nakakasunod sa Panginoon na hindi humahad lang yung papa nila na para piitin na sila na wag pasamain sa akin. So, yun ang
pinagpapasalamat ko talaga na forever talagang grateful ako sa Panginoon na yun ang blessing na tinanggap ko sa Kanya. Na alam ko, yung naniniwala ko dun sa, yung sa, Isaiah 60:22 na when the time is right, the Lord will happen na kikilos siya sa kaisipan at sa buhay ng aking asawa. Na tunay, nung napatunayan ko nga yun, na pag ano man hilingin natin at sampalatayanan, ito'y ipagkakaloob. Nito lang kasi, nung tayo mag-crusade sa Baguio, so tinanong ko sino sasama. Tayo kaming 3. So ang plano namin, mag-iina, kami lang, magdadala kami sa sasakyan. So nung nagpapaalam ako sa asawa ko, ayaw, hindi siya payag. Nadali niyo sa sasakyan, hindi daw kakayanin, puro babae lang daw kami. So sabi ko, sige, sumama ka dahil para yung sasakyan mo, dali natin at ikaw ang mag-drive. Ay, ayoko. Ganun ang sagot niya. So tumahimik na lang ako, pero sa Panginoon, Lord, paano yan? Nag-commit na kami, sasama kami. Gusto namin, start of the year, kasama kami sa crusade at kabahagi kami sa crusade na yan sa Baguio. Kaya nag-decide kami. So ikaw na bahala, ikaw na gumawa ng paraan kung saan kami sasakay papunta sa Baguio. Lumipas ang araw, isang araw, narinig ko na lang siya. Kasi hindi namin pinag-usapan, hindi ko na rin siya kinulit kung paano. Narinig ko na lang siya. Nagpapa-schedule siya ng maintenance appointment sa kasa. Sabi niya, ang pa-appointment ako, pa-check up ko itong sasakyan kasi gagamitin ko paakyat ng Baguio. So sabi ko, Lord, thank you kasi tunay na sumagot ka at kinilos mo yung puso ng asawa ko na kami maka-attend at the same time, alam ko na pag siya'y nakasama, kahit hindi man siya, at sa parking man siya, kung mag-antay siya, mapapakinggan niya yung mensahe at yung gawain mayayari sa lugar na yon ng crusade sa Baguio. Kaya nung matapos na ang crusade, tinanong siya ng mga anak ko, paano, napakinggan mo ba? Oo, okay naman, ang gano'n ang sagot niya. So, yun na nga, sa paniniwala natin sa mga at pagiging tapat at yung salitang when the time is right, the Lord will make it happen. Tunay, yun ang iniintay ko at waiting ako sa Panginoon na mayari yun. In Jesus' name, thank you, Lord. Yung kasi nga, ako daw at isa daw sa isang anak ko, ang piliin ko daw kung sino. So, turuan yung dalawa. Kagaya ko, nakakakaba talaga. Siyempre, pag unang dito sa harapan nyo, sabi ko, in Jesus' name ko. So, sabi ko, ikaw, Graciela, ikaw ang panganay. Ikaw ang magpatotoo ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya po, ang aking panganay na anak si Graciela, ang tatawagin ko po. Hello po. Ay, naiyak po. Purihin po natin ang Panginoon. Ayan po. Good afternoon po sa inyong lahat. Hindi po talaga ako sanay magsalita sa unahan ng ganito kadami. Pero nung sinabi nga po ni Ate Be kay Mama yon, syempre sino naman po kami para tumanggi doon sa tawag, ganyan. So, ayun po. Siguro start ko nga po i-share ko po yung favorite Bible verse ko ever since nung college. Yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, naging favorite Bible verse ko po to nung college. Sorry po, pinipare ko kasi baka hindi ko masabi. Gusto ko po talagang kunin na course is architecture. Pero iba po yung naging plano ni Lord. So, ang kinuha ko pong course sa UST is yung interior design. 4 years po yun and may licensure exam. So, yun sa licensure exam and during college, hindi po siya naging madali. So, mahirap yung napagdaanan ko rin nung college. And yun nga po, since we all know naman po na hindi rin ganun ka-in-demand yung interior design dito sa Pilipinas, marami naging struggle sa akin nung naghahanap ako ng work.
Ganyan. So, since 2017 up to present po, 4 na companies na yung pinasukan ko. And yung unang job ko po noon is yung pagde-design ng mga furniture. Tapos, after a year, nag-resign po ako doon, lumipat ako sa career company. So, nung nalaman yun ni na mama, sabi nila, bakit career company? Wala naman siyang relate sa course ko, which is interior design. So, that year po, 2019 yun. Sakto, dumating yung COVID. So, syempre ako, masaya ako kasi first, another job, tapos mapapractice ko yung interior design. So, ang gagawin ko po doon, nagmamanage kami ng mga branches, if kilala niyo po yung JNT. So, isa ako doon sa team na nag-take part doon sa branding nila. So, nung nag-work na po ako doon, syempre nagtataka si Papa kung napapractice ko ba yung course na tinake ko talaga, yun yung passion ko. So, syempre at first, kine-question ko rin, hindi ko siya gano'n na napapractice gaano. Tapos later on, biglang dumating yung COVID. So, 2019, end of the year, first of the year ng 2020, biglang nag-lockdown. So, parang isa kami doon sa natatakot na ma-layoff kasi mawawala ng work, kaka-start pa lang, tas mawawala na. Pero, ayun nga, pinag-pray ko na, Lord, sana hindi ako isa doon sa ma-layoff po. Tapos, biglang, nagulat ako, biglang nag-boom yung career company kasi online orders, ganyan. So, maraming online stores na nag-boom. So, ang nangyari nun, mas dumami yung branches. So, yung unang kinakatakutan ko is, ma-layoff ako. Well, iba pala yung naging plano ni Lord. Kumbaga, mas na-practice ko yung pagde-design ko and yung pag-communicate ko sa mga tao that time po. So, dumami yung branches ni JNT and kahit work from home kami, hindi na ako natakot noon na isa ako sa mali-layoff kasi nag-take part ako doon sa pag-boom din nung JNT na company. So, ayun po. Siyempre, pinagdasal ko po yan na nag-thank you ako kay Lord. And lagi ko naaalala yung Jeremiah 29:11 na at first, hindi ko alam na, ba't ako biglang career company na pasok? And then not knowing, biglang COVID happened po. Tapos biglang, marami ako narinig sa mga friends ko na, na-lay off ako, wala na akong work. So, lahat sila, yung iba na depressed, ganyan. Pero, ayun, every time naman may nag-open na gano'n, ang sinasend ko sa kanilang Bible verse is yung Jeremiah 29:11. Ayun po. So, after 2 years, syempre, naging okay na rin yung COVID, bumalik na tayo sa normal. Here comes po na nag-question ako bigla ulit kay Lord yung sa career growth. Kasi syempre, parang naging stagnant na siya yung learnings ko na dun sa company lang siya nag-stay. So, pinag-pray ko po ulit na makahanap ako ng work na related talaga and mafo-focus yung construction and interior designing. So, ang next na na-applyan ko po is yung architectural firm. So, at first po, okay siya, ganyan. Pero later on, after a month, biglang naging toxic yung environment. May boss ako na nagmumura talaga sa site, ganyan. So, medyo nagulat ako na ganito pala yung totoong construction na field na talagang hindi mo mapipigilan yung emotions mo. Since soft-hearted nga as a Christian, medyo nagugulat po ako dun sa mga nangyayari. So, not long enough po, nag-resign din ako dun sa company. Pero nagtanong po ako kay Lord, bakit ako pinasok dito sa architectural firm knowing na baka hindi ko siya kayanin. Pero later on, na-realize ko na, ayun nga po, na binigyan ako, since soft-hearted ako, siguro that time po, binigyan niya ako ng another personality para i-handle yung mga ganong situations po. Kasi, tsaka yung sa pagpasok ko po kasi doon, na-promote ako bigla since kaunti lang. So, from interior designer, naging senior interior design manager po ako. So, kahit small firm lang siya, kumbaga yung title ko, umangat siya. And then, after yun nga po, nag-resign ako dahil toxic. Nung nag-a-apply po ako, may isa akong tinitingnan na company, yung Sunny Specs. Feeling ko po familiar siya sa inyo, yung sa mga bata dito. Mga salamin siya. So, para siyang executive optical. So, sobrang sinasabi ko kay na mama na gusto ko talaga makapasok dito kasi nga parang ang ganda niya, tsaka parang mapapractice ko yung pagiging designer ko din, ganun po. Pero ito yung nag-entrance, parang may exam siya
na pinagpuyatan ko talaga, dinesign ko siya, ganyan. Na sabi nga ni Mama na hindi ka pa naman nakakapasok, tsaka ni Papa, huwag ka muna masyado magbigay ng effort. Pero in my head nga kasi na it is now or never. So baka pag hindi ko binigay yung 100% ko, pagsisihan ko siya if hindi ako. So pinagpuyatan ko siya. And then later on, hindi po ako natanggap doon sa company na yon. So medyo na-disappoint rin ako na parang binigay ko yung full effort ko, pero at the end of the day, hindi ako yung nakuha. Tapos, siguro nung Saturday, kina-Saturday yan nun, nag-browse ulit ako, tapos nag-try ako mag-apply. Tapos randomly lang, may pinili akong company. Nag-apply ako, ganyan. Tapos not long enough din, in-invite ako for interview. So in my head, ayoko netong company na to, wala lang, gusto ko lang makalipat talaga, parang ganun. And not knowing na, again, iba yung plan sa akin ni Lord. So, ang bilis ng process, tapos natanggap ako ulit dito, bigla, which is ito yung company na pinag-workan ko po ngayon. Tapos nung nakita ko na, okay pala yung company, na hindi lang siya nakafocus sa isang retail shop na magde-design. So ngayon, ang hinahandle namin ng mga projects, big corporate accounts, which is SMTC, Ayala, Angkorland. Tapos bigla ko napaisip na, oo nga no, what if pinilit ko yung Sunny Specs? Stagnant na naman yung growth ko sa field ko, sa profession ko. Kaya siguro may better plans talaga si Lord for me, which is ayun nga, na hindi ko siya planado, hindi ko siya ine-expect na biglang dumating siya sa akin. Tapos, ayun po, overall, siguro yun po yung brief testimony ko about dun sa na-realize ko na yun nga, if may desire ka, alam siya ng Panginoon deep inside of you, and pagkakawakan mo lang siya and itatrust mo siya. Tapos, yun, tama po yung susi for the day na I will plant a seed based on what I need. And yun nga, sa pagtatayats po, since maging tapat lang na you're planting a seed for you, for your better future po, parang ganun. And also to your family. And i-share ko lang din po na sobrang natuwa rin po ako na ako yung nagamit ng Panginoon para matulungan si Mommy. Kasi yung friend ko po na kinausap that day nung naghahanap ng dugo, actually, hindi kami ganun lagi magkausap. Pero kaibigan ko po siya since high school. Tapos ang nangyari po is, minessage ko lang sila randomly sa group na, guys, I need help. Yung tita ko kailangan ng blood, baka may kakilala kayo. Tapos bigla siyang tumawag. Knowing her personality, hindi siya ganun kasi busy rin po siya. So parang na-feel lang daw niya yung sense of urgency kaya tumawag siya. Tapos ayun, shinare niya yung details, kung sino yung iko-contact, kanino isi-send po. Tapos later on, nung after nga ng service, habang nandito kami, in my head, nagpe-pray na ako na, yun nga, sana ma-survive to ni Mommy. Kasi ever since bata kami ni Pia, siya na din talaga yung second nanay na pag wala si Mama, minsan doon kami iniiwan. So talagang nalulungkot kami kapag ganun yung nangyayari sa kanya. Na lalo pa ngayon, malalaki na kami na kung ano yung kaya namin itulong para sa kanila, ibinibigay talaga namin. So, ayun po, coming that afternoon, after nung service natin, nagulat ako biglang tumawag ulit yung friend ko po na, available daw yung 3 bags of blood. Kunin nyo na. Kaso malayo, Bonnie nga daw po. Sabi ko, hindi, sige, okay lang, drive namin. Tapos yun, sinundo ko yung pinsan ko sa ospital. Tapos, pumunta kami diretso dun sa Bonnie. Tapos, ayun po, yun po, naging way po, isa po ako sa way na napunan kung ano yung kailangan ni Mommy dati. Purihin po natin ang Panginoon. Thank you po.